Magandang hapon po, Ma'am Mariel and Ma'am Roslyn. Magandang hapon po. Bago ang lahat, ang aming pong taus-pusong pakikiramay po. Ano po ang sabi po ng kapulisan sa inyo? Anong pinaka-latest na report na ipinarating sa inyo ng ating PNP dyan sa inyong lugar? Under investigation pa po, Senator. Kailan pong huling ninyo pong nakausap o natagpo ang buhay pa yung inyong anak? Nakausap ko po yung anak ko. Huling kausap ko po, June 5, alas 6 sa umaga. June 5, 10 a.m. Tapos, anong paalam po yung ng anak ninyo? Sabi niya po, pupunta siya sa bahay ng pinsan namin kasi may mga bata doon. Sabi niya, maglalaro daw sila. Okay, tapos hindi na bumalik. Tinawagan niyo po yung mga pinsan niya kung nakarating ba o hindi. Oo, tinawagan ko po. Then sabi nila, pag hanap namin na ng alas 4 ng hapon, sabi ng mga kabarkada niya, mga bata, sabi nila nga, hindi na daw nila nakita si, yung anak ko po. Pero nakarating po yung anak ninyo, nakapaglaro pa. Nakipaglaro pa doon sa mga po, kaibigan. ayun. Pagkatapos umuwi na. Doon po naligo pa siya naligo po siya sa dagat po, tapos umuwi na siya po. Nung umuwi siya, mag-isa lang siya o may kasama? Hindi ko po alam kasi sabi ng kapitbahay hindi nila nakita yung anak ko po kung sinong kasama na huling naligo sa dagat. Di ba May naligo kasama siya sa dagat? Sino po mga kasama niya? Ayon po doon sa kanyang mga kaibigan o mga pinsan, nung naliligo siya sa dagat, mag-isa lang siya o may kasama po siya? Hindi ko po alam. Magandang hapon po, Captain Adapt, sir. Yes, sir. Good afternoon, sir. Ano pong pinaka-latest po sa inyong pong ginagawang pag-imbestiga dito sa kaso? Napamedical legal nyo na po yung bangkay? Yes po, Meron sir. po bang Kung signs nakita na ko na. siya po ay nagalaw, na molestya? Ang result po ng autopsy, sir, itong asphyxia by strangulation. Okay, so with the sinakal. possibility. Yes, sir. Okay, na-rape po ba siya? Ang nakalagay po sa result ng autopsy po, sir, is with the possibility of sexual abuse, sir. Yun. So sinakal siya, tapos possible na sexual abuse. Yes, sir. Okay, meron na ho ba kayong person of interest? Mayroon na po tayong apat na person of interest, sir. Apat. Yes, sir. Na-interview na po yung persons of interest. Yes, sir. In-interview na po natin yung apat, sir, tapos dinideny nila yung allegation. So, ang ginawa po natin, sir, after ng autopsy natin, sir, pinakandakan natin ng polygraph examination, sir. Para Okay, ma-determine very good. natin kung- Pumasa ba Yes, silang sir. lahat o may bumagsak doon? May dalawa pong bumagsak, sir. Okay, very good. You're going Yes, the sir. right track. All right. Bakit Yes, naging sir. person of interest yung pong dalawa? Lalo na po yung interesado po kami, lalo po dun sa dalawa na bumagsak. Bakit po sila naging person of interest? Paano po sila napili? Yun pong isa po, sir, siya po yung last na nakita na kasama ng biktima. Nakitang kasama ng biktima. Yes po, sir. Ilang taon ito? Itong person of interest number 1. 20 po, sir. Okay, so may nakita Yes, sir. na siya ay kasama ng biktima bago natagpuang patay yung victim. Parang huling kasama, ganun ba? Sir, bago nawala. Bago nawala. Okay. Etong si person of interest number 2, nasabi nyo Sir, bumagsak din. Ano naman po siya? Ba't siya napili? 54 din po, sir. 54 years old. So, yung isa 24 po. Yung isa 24, yung isa 54. Ito pong pangalawa, 54? Yes po. Maaari pong may kinalaman din siya. May knowledge siya po sa... Okay, bakit nga po nangyari siya napili, sir? Paano napili siya? may kwan kasi po sila, sir. Yung kwan kasi nila, sir, nung in-interview natin sila, sir, hindi po consistent yung mga statement nila. Oo nga po. Pero ang tanong ko lang po, sir, bakit sila napili? Why were they handpicked of the hundreds and hundreds Yung of isa po- people doon yung isa sa po, Iligan sir, City na malapit sa lugar nila? Bakit sila Yes. bukod tang napili? So yung isa, okay na. Sabi mo kasi siya yung huling nakasama. May mga witness. Or kasama siya sir. bago mawala. Kasi itong si person of interest number 1, kasama siya ayon sa mga witness bago mawala itong victim. Itong si number 2, sir, si 54 years old, bakit po siya napiling na nakuha bilang person of interest? Yung ito pong pangalawa, sir, is may record na po siya ng nanghihipo po ng mga babae, sir. Isa po siya sa tinutukan na doon sa area nila. Talagang yun ang ginagawa niya pag may dumadaan na babae, binabastos niya, hinipuan. Ayun, okay. So yung isa, walang witness na nagsabing nakita namin kasama yan tulad unlike dun sa number 1, pero ito sa number 2, may record siya sa lugar na yon, sa lugar na kung saan nandun yung Yes, sir. biktima na nangihipo to, mahilig manghipo. Yes, sir. Okay. Yun po. Isa sa kinukonsider natin, sir. Kumuha na po kayo ng DNA sample mula sa dalawang person of interest. Yeah, nag-request na po tayo, sir. Una, sir, itong autopsy, then polygraph examination. Then kahapon lang po, sir, sa tuloy-tuloy natin na pag-imbestiga,
may nakita tayo doon sa siguro mga 15 to 20 meters yung may duguan sa isang tubo, tapos may damit doon, sir. Yung damit allegedly may semen, tapos yung tubo na yun, sir, may mga dugo. So Ayun kinuha natin naman ng sample, sir. Opo. Yung semen at siyempre sabi, the sign na parang na molestya, then pwede nating mag-DNA test yung bangkay at saka yung mga nakuwang ebidensya roon tulad ng semen, sabi niyo sa may damit o kung saan man para may cross-match natin doon sa mga person of interest ninyo na dalawa. Yes, sir. Yun ang ginagawa natin ngayon, sir. Okay. May request natin ngayon, sir, para matin yun, sir. Anong trabaho po nitong dalawa, sir? Isa, sir, is naghugas lang ng sir ng sasakyan. Car wash Barangay, boy. sir. Yung isa, Yung isa naman, sir, construction worker, sir. ipagpatuloy nyo lang po yung inyong pag-iimbestiga, and then ang gusto ko po sana from time to time kayo po ay makipag-ugnayan sa family ng victim para sila po ay bigyan ng update. Yes, sir. Sir, alam po ng mga pamilya ng biktima, sir, kung gaano kami kasi mag-imbestiga, sir, kasi kasama po kami with the family sa related at kayong investigator natin, sir. Sabay-sabay kaming nagkakalap ng ebidensya sa barangay nila, sir. Sige po. So, next week, sir, pwede namin kayo babalikan, sir. Hopefully, meron ng development. Ano po? Sige po, sir. Sige, sir. Anytime, sir. Si Mayor Frederick Xiao, Iligan City, Llano del Norte, Mayor. Mayor Xiao, magandang hapon. Magandang hapon, Senator. Opo. Mayor, kayo raw po ay magbibigay ng pabuya sa sino man makatukoy kung sino talaga ang may kagagawa nitong krimen. Yes, Senator, napa-announce na natin last week na meron tayong reward whoever can point to at the same time give us the information kung sino yung mga possible na suspect. But so far, as of today, wala pa namang lumapit at nagbigay ng lead. So, the offer still stand. And, Magkano po yung reward ninyo in-offer? Meron pong 100,000 po, Senator, na rewards natin. O sige, sama na ako. 100 din sa akin. So 200,000. Nakikinig po kayo dyan sa mga taga Iligan City, Llano del Norte. 200,000. 100 sa akin, 100 kay Mayor. Sa sino man makapagtuturo doon sa suspect o mga suspect hanggang sa makasuhan, then yung reward ay bibigay sa inyo, 100 from me, 100 from Mayor. Sige, ayan na. Kung kakilala nyo, ibenta nyo na sa halagang 200,000. Laway lang yan. Basta sigurado lang yung ituturo nyo. Wag yung gawa-gawang istorya dahil sa pera. Sige po, Mayor. Ayan. At pag merong lumutang o may nag-tip sa amin, ipapasa po namin sa inyo, Mayor. Salamat po, Mayor Xiao. Sir, thank you po, Mayor. Salamat. In behalf of the City of Iligan, salamat, Senator. Thank you po. Okay. Ma'am Mariel, Yes po. nailibing na yung bata? Opo. Yung bangkay. Sige po, magpapadala po ako ng personal na tulong. Ngayong araw din mismo. Magpapabot po ako ng tulong at sa muli ako po'y nakikiramay. Okay? At yung inyo po palang kapulisan dyan, masigasig naman, in fairness dito kay Captain Adap, ginagawa naman daw pala talaga nila lahat at nakikita ko naman. Sige, we'll give you update from time to time. Ano po? Huwag niyo po ibababa ang telepono para doon po sa tulong na ipaparating ko sa inyo. Okay? Kakausapin kayo ni Odette. Salamat po, ma'am. Nakikiramay ulit kami. Captain Adap, keep up the good work, sir. Keep up the good work, sir, and thank you, sir. From time to time, mag-usap tayo, sir, ha? Thank you, sir. Sir. Thank you.